Ito po ang kanilang pinakabagong Rossi Sparkle 125i. At ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang scooter na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po yung kanilang Rossi Sparkle 125i. May i sa dulo kaya expected po natin na naka-fuel injection na po ito at naka-Euro 4 na po ang kanyang emission. At maaasahan din natin itong scooter na to na makakapagbigay po ito ng mas mababang fuel consumption dahil nga po ito ay naka-fuel injection. Ito pong kanyang main headlight, may partition po siya sa gitna, may high beam and low beam. At ang ganda rin po ng pagkakadesign nitong kanyang split na daytime running light, umabot hanggang rito sa itaas. At nagkaroon pa po siya rito ng parang kilay. LED na po lahat ng kanyang ginagamit para po rito sa kanyang main headlight. At meron naman po siyang decal na orange dito po sa bandang taas. At ito po ang ating nire-review ngayon. Ito po yung kanilang glossy black color. Nagkaroon ng mga deep lines, may naka-emboss rito. Maganda rin po yung kanyang pagkakadesenyo. Ito pong kanyang handlebar cover is glossy black naman po siya. Pointed din po siya. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang side profile. Silipin po natin. Muscular din po itong kanyang side profile. Hawig na hawig po talaga siya sa Click version 2. Mayroon naman po siya ritong decal na orange. May nakalagay po rito na Rossi in white color na decal. Orange again, tapos silver, tapos may nakalagay po rito na FI. Napaka-muscular din po nitong kanyang design. Nagkaroon ng windlet dito na matte black. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po pala ay gumagamit ng traditional telescopic fork, glossy black color, at may nakalagay po rito na Rossi in chrome color. At mayroon naman po itong single rotor disc brake, rounded shape with 2-pot caliper na matte black. At ang ganda po pala nito pong kanyang stock na mags, no? Para po siyang star design. At combination naman po ito ng matte black tapos chrome color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 80/90-14. Ang kanyang stock tires pang city riding condition. Glossy black naman po ito pong kanyang front fender. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. May 2 button selector dito sa bandang ibaba. At may Rossi logo naman po dito sa bandang gitna. Combination naman po itong kanyang top cover ng glossy black at matte black. Pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector, horn, at mayroon na rin po siyang hazard. Matte black naman po ito pong kanyang rear brake. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang engine kill switch, electric starter, may on and off ito pong kanyang main headlight. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po pala ay gumagamit ng mechanical key. At mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Habang dito naman po sa kabila, dito sa bandang itaas, mayroon na rin po pala siyang integrated na USB charging port. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, nothing to worry about. Dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets and mobile phones anytime, anywhere. Balik tayo rito sa bandang harapan. Mayroon po itong 2 front pockets na open. Dito po sa kabila is mas mababaw, pwedeng paglagyan ng coins. Habang dito sa kabila is mas malalim, pwedeng maglagay ng mobile phones and gloves. Meron din po siyang integrated dito na utility hook. Combination naman po itong kanyang cover dito ng glossy black at saka matte black. At ito pong kanyang pillion board or gulay board is malapad din. Meron po siyang rubber cover on top na matte black. Subukan nating sakyan para malaman po natin kung gaano po ito kaluwag. Maluwag din mga ka-LM. Ito yung isa sa mga gusto ko sa scooter dahil nga maluwag ito pong kanyang footboard. Pwede po nating malaro yung ating paa. Iwas ngalay sa mga malalayong biyahe. At isa pa, yung mga hindi po kasya dito sa kanyang underseat compartment na malalaking bagay ay pwede po nating ilagay dyan po sa kanyang gulay board. At ito pong kanyang center stand is tubular po siya na glossy black color, metal po siya. Ganon din po itong kanyang center stand. At dito po sa kanyang side profile, kakaiba rin yung pagkakadesign dito. May mga deep lines at naka-emboss. May makikita tayo rito naman na decal na orange, gray. Tas may nakalagay po rito na Sparkle yung kanyang model name at 125i yung kanyang engine displacement. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating back rider is chrome color po siya, not fadable. At ito pong kanyang engine, cover is glossy black color naman po siya. May naka-intact na Rossi dito. At matte black naman po ito pong kanyang
airbox cover. Parang nagkaroon pa dito ng kaliskis ng Dragon. At ang kagandahan niyan, mayroon po pala itong built-in na kick-starter. Mayroon na po siyang kick-starter at saka mayroon pa po siyang electric starter. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.7 HP at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.5 Nm at 6,000 RPM. Malakas na rin para sa isang 125cc. Balik po tayo rito sa bandang ibaba. Ito po palang kanyang rear suspension ay equip po ito ng single shock absorber, hindi po siya adjustable. Yung coil spring na ginamit dito is glossy black po siya. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ito pong kanilang Rossi Sparkle 125i para malaman po natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Check natin kung gaano nga ba kataas ang kanyang seat height. Mababa lang to mga ka-LM ha. Highly recommended po ito para sa mga kababayan natin na 5 flat and above. At ang kanya naman pong rear braking system, gumagamit po ito ng mechanical drilling trailing or yung drum brake. At dito po sa bandang itaas, ito naman pong kanyang integrated na grab bar is matte black color. Plastic po siya. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Maganda rin itong kanyang taillight, kakaiba rin. So ito pong kanyang taillight is diamond design yung kanyang brake light. At mayroon pa po siya ritong split na mga daytime running light, kaya more visible po siya pagdating ng gabi. At ito pong kanyang rear fender, kanyang nagsisilbing plate holder. Nandito naman po itong kanyang mga turn signals, LED na rin po yan. At itong naka-emboss na to pag ating sinilip, meron na po siyang plate light at may added light reflectors dito sa gitna. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Ang ganda po pala talaga nito pong kanyang cast wheel, no? Para po siyang flower design, combination po ng matte black, tapos nagkaroon po siya rito ng chrome color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 90/90-14 pang city riding condition po. Ito pong kanyang stock tire. At mayroon na din po pala itong integrated na mudguard na kung saan ay pinipigilan po nito na matalsikan po ng putik or dumi yung other body parts nitong ating scooter. At yung ginamit po nila rito na brace is metal po siya na glossy black. At ito pong kanyang stock pipe, sakto lang din naman, no? Maganda rin yung pagkaka-design dahil parang nagkaroon ng kaliskis ng Dragon. Matte black color naman po na plastic, ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang kanya naman pong cooling system ay naka-air cooled po siya. Ito po yung kanyang fan. Dito po sa kanyang pagiging air cooled, wala naman pong magiging problema kung gagamitin nyo lang po itong scooter na to pang daily service. Silipin naman po natin itong kanyang upuan. Ito pong kanyang upuan, malapad din, malambot din, oh. Matte black naman po yung kanyang kulay. Buksan naman po natin para makita natin itong kanyang underseat compartment. Maluwag din itong kanyang underseat compartment. Meron po itong underseat compartment na kung hindi ako nagkakamali, 18 liters yung kanyang underseat compartment. At dito na rin po located itong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 5 liters. At ang fuel consumption naman po nitong motor na to ay naglalaro po siya ng around 48 to 50 km per liter. At ang presyo po pala nito pong kanilang Rossi Sparkle 125i ay nagkakahalaga po ito ng 65,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment dito ng 4,000 pesos. At mayroon naman po itong 2,900 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang Rossi Sparkle 125i ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Rossi Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan.